Good morning. Again, I'm Roberto Gisag Jr. from West Visayas State University. My question is for Doc Largo. Okay, good morning, ma'am. You've shown in that slide that your design is explanatory, is it correct? Mixed method. But in your presentation, you only shown the quantitative part. May we know what you did on the qualitative part and how did you mix the results? Okay. Magandang umaga po. Ang ginamit namin dyan is MIS method, which is paghahalo ng kwalitatibo at kwantitatibong pag-aaral. Sa bahagi ng kwalitatibong pag-aaral, sinuri po yung mga banghay-aralin bilang kwalitatibo. So doon yung mga pangnilalaman na pag-aaral ng mga banghay-aralin sa bawat bahagi. Samantalang sa kwantitatibo, sir, yung po yung sa bahagi ng mga katanungan mula sa mga gurong tagapagsanay at nagsasanay po. And how was the result being mixed now? Batay sa mga description po ng resulta ng pag-aaral nila, na gumamit pa tayo nung yung sequential na computation po para makita yung resulta, kasi merong evaluation form po doon na susukatin kung ano ang resulta ng kinalabasan, kung ano ang meron doon sa mga bahagi ng banghay-aralin po. And then binigyan po ng interpretasyon. Kaya nagkaroon po siya ng mixed method po. Okay, Thank you thank po. you po. Ay, di po ako kakanta. This question goes to Doklita. Boss, raman, ma'am. Anyway, my question is, since yung mga kanta ni Yoyoy ay mga folk songs din, I don't know if you would agree that folk songs tend to vary. For example, this version varies pag nandun na siya sa kabilang community. Although it's the same folk songs, but some lyrics are change, di ba? May mga ganon. This is also common, di ba, Sir Voltaire, in waray folk, folk songs. So, di rin kaya, yun yung dahilan kung bakit the context varied nung tinagalize na yung Visayan version ni Yoyoy. Parang bang, kasi nga, di ba, we've seen from the Visayan that Yoyoy is really keen observer of the environment. And folk songs always, commonly originates from the observation on the environment. Perhaps, this is just my hunch, no? Perhaps when Yoyoy went to Manila, kaya naging sakla, yung mga isda doon ay magsasakla pagkatapos mangisda. Then sa Visayas, nagiinom ng tuba yung mga isda kasi we have a different ways of celebrating success matapos mangisda. Perhaps ganun yung explanation. What are your take on that, Doc Lita? Yes, I do agree sa sinasabi mo. Of course, yung gusto ko lang kasi ipakita, that's true, yung sinasabi mo. Kasi, di ba, mababago yan na kultura sa ginagalawan o kinakaugalian ng tao. But, dito kasi sa papel ko, nakatuon din siya sa technique ng pagsasalin also, the cultural equivalence, no? Na kailangan aware din ang tagasalin pag merong ganito, yung original o SL, the simulaing lingwahe going to TL. So, doon makikita how you aware of that kind of translation o technique na ginagamit niya. Kasi, for all you know, sa akin lang, yung iba, hindi naman talaga si Yoyoy in terms of translation, hindi din siya nakapag-aral maybe, but nakikita ko how Yoyoy aware, mayroon siyang kamalayan pagdating sa pagsasalin. Yun ang nakikita ko na mayroon siyang cultural awareness. And kasi when you do tawid sa pagsasalin, hindi ka lang magsasalin into literal, but you do also the cultural equivalence ng mga salita na umaangkop. Kasi like the Bulkan, wa mitubo, and Bulkan, pinatubo, although ano yung kanta niya, dito tumatawid na yung may mga bahagi siya na tinatanggal, no? Dahil aware siya na kapag sinasalin niya na yung original niya na nagpapatawa, pwede siyang makasuhan ng mga eyepiece kasi nagbabagi siya doon ng mga negrito, mga mubo nga tao, o gano'n na parang may discrimination, gano'n. So, doon pag ano pa lang, makikita natin how Yoyoy, kaya sinasabi ko, gusto kong pag-aralin si Yoyoy, marami siyang makanta na may salin, hindi lang ito tungkol sa kalikasan, but pinag-aralan ko talaga ito dahil
iniisa-isa ko yung mga kanta niya na bakit kaya ganito. Meron din akong kanta niya yung sa Saling Awit kasi si Dr. Kurusa po ang nag-mentor sa akin paano ko i-analyze ang kantang ito sa Saling Awit na proseso. And then yung si Doc Almario naman ang sa kanta o yung lyrics na kanta na ito ang gagawin mo paisa-isa. Dahil lalo na kailangan ko rin mag-aral sa kanta. Kailangan ko rin mag-aral sa musika, sa tuno. Dahil hindi yan basta-basta. No? And then, I really appreciate Yui Bilyami dahil gumamit siya ng teoryang euphony. O yung, di ba, when I say euphony is yung pagpapagaan sa pandinig. No? Yung magaan pandinig. Dahil yung layunin niya is pang-aliw lamang. But in the context na hindi lang pala pang-aliw, meron talaga siyang makabuluhan, meron siyang mensahe na gustong ipapahayag. At layunin ni Yoyo yung first ay sa pagsasalin talaga is economical. Magkapera siya para maging malawak yung audience niya, nagkakaroon siya ng salin at bilang meron na siyang salin, na uunawaan ang kanyang kanta across the region. And that's the kahalagahan ng pagsasalin. Thank you. Nabanggit mo kanina na parang walang pang mga salitang bilaan na pumasok sa lexicon ng Filipino. Nanggaling ako sa Kanlurang Visayas at so far, may mga salita kaming naipasok, no? Hindi man intentional at nangyari lang. Halimbawa yung mga salitang buang dahil sa isang sitcom na popular sa TV, ang kawatan dahil maraming ilonggong sa Kamaynilaan na snatcher. But may mga positibo rin tulad ng halimbawa yung gahum, yung dungan at yung sa feminista na diskurso pumasok na yung bana, no? Imbes na asawa lamang. So kung ikaw yung tatanungin, anong mahahalagang konsepto at termino mula sa bilaan ang maiambag para sa wikang Pilipino? Sige, magandang tanong yan, sir. Diyos ko. Nung nilatag ko ito sa komisyon sa Wikang Filipino, dahil nakaupo nga ako na direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng aming pamantasan, may mga proseso silang ibinigay sa akin na ito yung mga gagawin para maipasok yung mga salita ng tribo. Unang-una, yung ortografiya. So wala pang ortografiya ang katutubong Blaan. Sa Region 12, sa aking region, yung Obo, Manobo at Dulangan pa lang ngayon ang pinoproseso para gawan ng ortografiya dahil hindi po, tawag dyan, hindi po biro, no? Ganun pala ang proseso. Diyos ko, Lord. Kaya pala matagal. Naku, Diyos ko. So, ganun lang. So, kung mangyari yun, magkaroon ng ortografiya, magkaroon na sila ng mga diksyonaryo, and ganyan, meron po tayong mga inilalaban na mga salita din, no? Ng mga tribo na yon doon sa Region 12 na lahok naman sa wika natin sa Filipino para at least yung ating mga katutubo ay maramdaman nila, makita nila na bahagi sila nitong ating umiiral na wika, no? So yun po ang ating ginagawa, yun po ang aking pagpupursigi, no, na ginagawa sa kasalukuyan. So itong Blaan ay pangatlo ito na aking nasa timeline ko. Ang una ko ngayon ay ang Obo Manobo, Manobo Dulangan, Blaan, Teduray, mga ganyan. Pinatawag ko na yan sila isa-isa para doon sa gagawing ortografiya. Kasi hindi lang ito, kaya hindi lang kasi ito yung isang wika lang ang pinag-uusapan, maraming wika ang pinag-uusapan. At hindi lang ito iisang lugar ang pinag-uusapan, maraming lugar ang sakop doon. Kagaya ng Manobo-Obo, hindi lang sa Cotabato, meron sa Bukidnon, meron dito sa may Davao region. So iipunin yan sila para magkaisa sila, para mayroon silang sariling ortografiya. So kung magkataon po yung ganon, mahaba-haba po ito, hindi na po ito mangyayari bukas, hindi pa po ito mangyayari sa sunod na mga araw, na mga linggo. Diyos ko, hanggang retirement ko siguro ito na pakikipaglaban na ito. So yun po, sir, ang kuanan. Sige po, sir. Opo. All right, Ay, may thank you dagdag so po si much, sir. Dr. Raji. I will give the microphone to Doc John. Hello, John Chodoro ng De La Salle University.
Uupo lang ako kasi nasa harap ako pala. Actually, kanina, nung nakikinig ako sa iyo, Raji, no, halimbawa yung Phone Banwo, di ba? Yung sinabi kong Taglugar at Tamao, no, kahapon. Parang yan yung balaan for Tamao. Eh. So, actually, ngayon pa lang, pwede na kayong mag-contribute, no? Sa mga presenta mong kanina. Pwede na, no? Like, for example, hindi na kailangang hintayin pa na makabuo kayo ng ortografiya, no? Kasi parang ibang trabaho yun, no? Pwede niyong maging modelo yung ambagan, no, ng Filipinas Institute of Translation, no? So, yung ambagan, nag-i-invite sila ng, halimbawa, pwede kang i-invite, no, as expert sa language ng balaan at mag-contribute ka ng 20 words para sa dictionary, Filipino dictionary, no? So, pwedeng magsimula kayo ng ganyan. Sa amin sa Western Visayas, no, kasama ko si John Barrios, si Leoncio Deriada kasi may tinatawag na language engineering, no? At siya yung 1990s pa lang, in-encourage na kami na pagsumulat kami sa Filipino, Tagalog-based, no? Pero magpasok na kami ng mga salita, no, mula sa Kinaraya, no, sa Hiligaynon, no, sa Aklanon, no? At ginawa namin 'yon, no? Kaya parang napabilis, no? So language engineering at pwede niyo na talagang gawin, no? Pag may gawa kayo ng kwento, no? Ang pamagat ay Phone Banwo, no? Tungkol doon, no? So pag gumawa kayo ng kwento na yun yung pamagat, parang automatic na yun papasok na yun sa Filipino, no? So, literary works, no? So, at kayo mismo actively ang magpasok, no? Wag hintayin yung kay WF, no? So, like sa Tiduray, 'di ba, yung Mentifalawe lagi, no? Mentifalawe lipon, yung babaeng naging lalaki naging babae, no? So, I think yung mga phrases na ito pag ginamit na 'yon sa isang tula, no, sa isang maikling kwento, papasok na 'yon sa Filipino. Sige po, sir. I-note ko po yan at pag-aaralan po natin yan, sir. Diyos ko. Oo. Interesting kasi yun, Diyos ko. Oo. Kasi hindi lang iisang, kasi ganito ang nakita ko kasi, hindi lang iisang komunidad, kasi kagaya ng Obo, Manobo namin. Tapos na yung orthography, nandito na, nakalatag na. Ngayon may isang area ng mga Manobo, Obo na, ay bakit hindi kami kasali? Bakit hindi kami kasali dyan? So parang ganun ang kuan. So parang yun yung iniiwasan natin na para pag may palabas na later on yung mga literary, kung ano man ang mga kuan doon, na dito namin hinango yun sa pinagkasunduan natin. Parang yun po ang kuan. Sige po, sir. I see 2 more questions. So, Doc Elio, I'll just entertain one question here and then I'll go to you, sir. Hello po, Doc Raji. Diyos ko. Hazel po from USC-DCLL and applied linguistics student din po ako. Tapos may mga kaibigan akong linguist from UP Diliman. So, yung kinakwento nila mga challenges po about language documentation, language revitalization is like napakaraming layers na, alam mo na, like mga ethical considerations, mga challenges. So bilang nagdi-deal tayo ng mga like different ethno-linguistic groups. So sa mga kwento nila sa akin, sa mga fieldwork nila, may hesitation from these like ethno-linguistic groups about, like an outsider documenting their language. So bilang someone like a professional, no, na helping them document their language. So may mga hesitation po ba from them, and how did you get them to like open up and then share their like language, no? Because I don't know, maybe may mga ganyan kayong experience po. Tapos paano po ba nag-warm up yung community sa inyo para to get them to share their cultural terms? Thank you po. Sige po, ma'am. Maganda pong tanong, ma'am, ano. Ang university kasi ay, pag sinabi nating nasa university yan, maraming estudyante. Tahanan po kami ng 21,000 na students ng Region 12, Region 11, Region 13, Region 10 na magkakatabi. Ang una kong ginawa, nagmapping ako ng mga blaan ng mga estudyante natin kasi sinasabing, ang university ay multicultural. We have the IPs, the Lumads, the Christians, and the Muslims. So sabi ko, nasaan kayo ng mga Lumads natin? Nasaan kayo ng mga IPs natin? So wala. So ngayon, minapping ko sila, dito. So nagkaroon ng organization ng mga IP. Tapos after na organization na yan, sabi ko doon sa Office of the Students Affairs, sabi ko ako ang hahawak. Gagawin ko yan siyang per
for linguistic, ano tawag dyan, yung group. Ito yung Teduray, Blaan, ganito, ganyan-ganyan. So, nung minapin ko sa, ito pala yung mga Blaan ko na mga students, ito pala yung mga Teduray ko, ito pala yung mga ganyan ko. Saka ako, dahil college students yan sila, saka ako pumasok doon sa kanilang mga komunidad. So, inilipon ko sila. Sabi ko, kayo ang pag-asa ng bayan. Hindi ako, hindi sila, kundi kayo ang pag-asa ng bayan. Ito yung mga gagawin natin. Ito yung mga gagawin. Kailangan ma-document yung language ninyo. Kailangan ganito kasi dito sa university, dapat masuot nyo yung inyong mga kasuotan. Kasi kayo yung Blaan, kayo yung Teduray, kayo yung ganyan. So, ang mga bata, pag uwi dun sa kanila, sabihin nyo yun sa inyong mga chieftain. Sabihin nyo yun sa inyong mga IPMR. Kung gusto nyo, puntahan ko sila doon, ganito. So, magsasabi yung bata, Sir, pumayag po ang IPMR, magkipag-ugnayan po sa NCIP. Hanggang doon po ako pumasok. Nadala-dala po ang pangalan ng university. Para po, kasi hindi po pangalan ko ang dinala ko doon, kundi pangalan po ng university. Yun po. Sir Raji, nakipag-ugnayan na po ba kayo sa sangay ng linguistika at kultura kay Miss Jing Hinampas ng Komisyon sa Wikang Filipino kasi gawain din nila ito para hindi na ma-duplicate yung trabaho at kasi nagmamapa din sila, nag-a-atlas din sila at para yung gawa nyo ay ma-recognize din sa Komisyon sa Wikang Filipino po. Opo, ma'am. Meron naman po kaming ugnayan doon, ma'am. At ito nga, madali lang ito na kuan. Ganito naman yun, Diyos ko. Totoong kwento ito, ha. Sabi ng komisyon, meron dong Manobo Kalamansig doon sa area na yon. Di syempre ako naman, so saan yung mga Obo Kalamansig? Pumunta ko sa NCIP, nakipag-away pa ako doon sa NCIP kasi sabi ng NCIP, ay wala kaming ganyan dito, Doc Raj. Meron, dito, meron. Sabi ng komisyon, meron. Pumunta ako doon sa mayor, sabi ng mayor, buong buhay ko dito ako nakatira. 9 years na akong mayor dito, wala akong nakitang Manobo Kalamansig dito sa area ko. Sabi niya, bakit mayroon, dala ko yung mapa ng komisyon sa Wikang Filipino na may ganun doon. Sabi nila, ay wala po kaming ganyan dito. Tapos ngayon, tinawag yung PSA kasi PSA daw ang pinaghanguan. Tumawag ako doon sa komisyon, sa PSA po ganyan. Tinawag yung PSA, Philippine ganyan. Yun pala, kapag ini-interview na magpapalista, saan kayo nakatira sa ganito? Manobo ba kayo? Opo. Saan banda? Sa Kalamansig. Kaya naging Manobo Kalamansig. Na hindi pala ganun ang kuan doon. Kaya sabi ng komisyon ng NCIP, sabi niya, ito yung mga listahan namin ng mga IPs dito sa Region 12. Kaya nagkaroon ako ng close monitoring sa kanila na yun ang kuan. So ngayon, itong komisyon, sabi niya, si Raji, meron pa po dyan, meron pa pong ganyan na nakatira dyan. Oo nga, meron doon. Pero yung mga transient ba, sabi ng NCIP na pumunta lang doon, tapos ngayon, they claim na ganito, na wala naman doon sa mga ancestral domain, wala doon sa mga ganyan. So parang kabukuan. So sabi ko, hindi ganito, mag-set down tayo, makipag-usap tayo, para masugpo natin yung problema na yan. Huwag na tayo magsisihan kung sino mga Poncio Pilato dyan. Basta ngayon, ang mga tao nandyan at kailangan nating pag-aralan, kailangan nating i-resolve na sila ay ma-document at makilala ang kanilang wika. Very supportive ang LGU kasi nung ay meron pala kaming ganito, meron palang ganyan. So, yun po ang, sige ma'am, magtrabaho po tayo ng ganyan, ma'am. Sige po. Alright, thank you so much, Doc Hope and Doc Raji. Another question from Sir Elio. Doc Raj, syempre importante ang trabaho na ginagawa ng KWF, pero ang nakikita ko ay may issue ng time, no? May hinahabol na time, maraming mga salita ang nawawala at nagbabago. Kapag hinihintay pa natin ang validation, legitimation at printing ng capital, baka mas lalong tumagal. Meron namang LGU na very supportive to publish the current materials that you already have. Meron namang malalaking universidad sa Mindanao at meron naman tayong mga sariling palimbagan. Baka naman pwedeng mailimbag na siya, no? At hindi na kailangang hintayin ang validation na yon. Kasi nga, kapag nailimbag siya at nagamit siya sa mga paraang popular at maraming platform, no? Hindi lang sa pagsulat ng panitikan, no? Pwede talaga siyang gamitin sa social media. Maraming paraan para mag-flow siya at para makita din ang variations, no? Yung mga changes niya. At kapag matagal siyang nailimbag, baka hindi natin makapture ang mga pagbabago na yon. So, I think kaya naman po at marami namang interesanting
university presses na vetted din naman, no? Para magamit na natin. Ay, Diyos ko, salamat po, sir. Pag ganyan po. Naku, Diyos ko, very, kuan po ang LGU. Anong tawag dyan? Yung mapagbigay? Ano ba sa English yung mapagbigay? Oh, generous. Oo. Kasi pag humingi ako sa kanila, sabi ko dun sa mayor, kasi yung wika mo dito, kailangan gawa ng orthography. Ay, ilan ba ang kailangan mong pera dyan? Pag magsabi ako, mayor, bigyan mo lang ako ng 500 dyan, bigyan mo lang ako ng 200, magbibigay agad ang mayor, ang LGU, para doon sa yung language documentation nga nila. So, kung mayroong mga university press na pwedeng tumulong sa akin, ako Diyos ko, welcome na welcome po tayo sa mga kolaborasyon na yan, di ba? Sa mga kuan na yan, kasi ito naman po ay trabaho natin, no? Para po sa mga katutubo. Hi, hello po. Sorry, hindi ko narinig yung kasi medyo na-late ako. Pero isa po akong linguista. So, I have, natapos po ako ng MH at PhD ng Linguistics sa UP Diliman. Nasa dissertation ako level ng PhD ko. Yung focus ko pa yung documentation ng sarili kong wika, yung Surigao noon, dahil endangered na po siya. So, I've been active din sa literary kasi member din po ako ng local writing group namin sa Surigao noon. So, yung ginawa po namin talaga, community-based po talaga siya, yung documentation. So, bago ako napunta sa akademya para mag-aral ng linguistics, active na po kami dun sa pag-promote nung wika dahil alam namin dwindling na yung speakers. Tapos yung gumawa kami ng grupo namin ng writers para makapagsulat kami ng politikan in Surigao noon. Kahit na wala pa talaga siyang president, kumbaga kami yung nauna. So ngayon, kinagat siya nung province. So medyo, ngayon aware na yung mga tao na medyo yung endangered yung wika namin. Tapos ako na rin yung nakahandle yung translation, everything, documentation. So para sa akin po, mahalaga po talaga yung empowered mo yung community ng speakers. So hindi dapat yung top to bottom na view. Dapat sila yung empowered. So sila yung bibigyan mo ng, kung maaari, kung meron kang mahanap ng mga native speakers na medyo may background sa linguistics, yun yung pinaka-mainam na mag-document ng language. Kasi alam din yung mga nuances ng language na hindi alam ng isang outsider. Tsaka marami na po tayong mga ginagawa sa buong Pilipinas para ma-document yung mga wika natin. So yung sa Mindanao, active po yung MSUIIT. Kasi in collaboration with UP Diliman, meron po silang mga ginagawang mga pag-aaral doon, tsaka pagdodokumento ng mga wika sa Mindanao. So kung gusto nyo pong makipag-collaborate, pwede po yun. Si Hanelet siya kasi nag-aral din po sila sa Diliman ng PhD. Ako naman, kahit saan naman, kasi yung Visayan languages kasi, Bisaya is a macro language. So hindi mo sasabing Mindanao lang talaga siya, saka Bisaya lang talaga siya. Kaya ako, kapunta ako ng Mindanao, mita ako ng Visayas, feeling ko hindi ako naiiba. Kasi ang wika, hindi siya naayon dun sa geographical boundaries. Tumatawid siya sa bundok, tumatawid siya sa dagat. So hindi mo masasabing, dahil yung mapa ganito, dito lang yung wika. Okay, so meron din pong project yung UP Diliman na dictionary na online, so pwede kayo mag-contribute lahat ng mga wika na yung native speaker mismo yung mag-add. So hindi ko alam kung active pa ngayon, pero na-launch nila mga 2 years ago sa mga ganyan. So yun lang po. Salamat po. Yes, ma'am. Salamat po, ma'am, sa mga ideyang binigay nyo sa akin. Sa totoo lang po, ang mga wika nga yan, kagaya ng aking Manobo Dulangan, mayroon po ako mga pool of experts na mga wika na nagsasalita mismo. Hinahanap ko po kasi yung kanilang sino yung nagtapos ng teacher, sino yung tapos ng social work, sino yung kanilang mga professionals, yun yung hinanap ko, sino yung mga naging pastor sa kanila. Kasi, siyempre, yung mga nasa yung mga ministry, mga ganyan. Hinanap ko po yan, pastor ito. Miniting ko po yan siya, kaya ang sabi nga ng aming presidente, sabi niya, Raji, tigilan mo na, baka maging gobernador ka na doon. Kasi Diyos ko, pati pastor, pinatawag mo. Kasi yun po ang, hindi lamang po kasi mga teacher, yung mga iPad teachers na mga IP din, ganyan, hindi lang naman po yun sila ang aking kinakausap. Meron po kami mga experts na nandun sila para itong language ng mga IP leaders, ipapavalidate ko doon sa mga iba't ibang mata ng simbahan, mata ng nasa negosyo, mata ng nasa ganito, mata ng nasa ganyan. So para at least may variation po ang kuan doon. So yun po ang isa-isa nating ginagawa ng paraan para lahat po ay
may partisipasyon sa gawaing ito. Kasi sabi ko sa kanila, ang wika ninyo ay hindi ko wika. Hindi ako marunong magsalita ng wika ninyo. Natututo ako sa wika ninyo. Kayo mismo ang mga writers niyan. Ako facilitator lang ako. So yun po ang kuan natin doon. Sige po, ma'am. Salamat po, ma'am. Diyos ko, sana wala na. Diyos ko, Alright. Diyos ko. All right, thank you so much to our 9th session presenters. And thank you everyone for a very engaging and thoughtful open forum.